So, yan, database sync across MySQL and MSQL database platform. Ito yung mga kailanganin. So, napagana ko na to. So, SQL Server muna tayo. So, isa-set up nyo lang yung dalawang database ng dalawang systems. No, pag naka-set up na, i-assume natin, yan na naka-set up na. Yan. So, alam nyo naman na to. So, once na naka-set up na yung dalawang database, so yung isa may ito. May MySQL. So, ito yung database ko. Yan yung table. So, dito sa may SQL Server database, ang laman niya is 3 record. So, once na nag-insert tayo ng panibagong data dito sa MySQL, and then pag nirun natin tong script na yung pang sync natin gamit yung Python. So, gagamitin natin kung gaano kalakas si Python programming, no? So, dito sa Python is meron tayong in-import natin si MySQL, saka si ODBC para dun sa connection sa SQL Server, and then si MySQL, PyMySQL. Ganito kalakas si Python. So, siya yung gagamitin natin as mediator or yung pang-sync natin yung data between two different databases or database platforms, which is si MySQL saka si SQL Server. So, ang gagawin natin dito is once na nag-insert kayo ng panibagong data dito sa may isang system, for example, ito yung LMS or Learning Management System, sa which is ang gamit niyang platform na database is SQL or si MySQL. And then yung isang system is si Student Information System. Ang gamit niya is SQL Server, which is gawa ni Microsoft. So, once na nag-insert tayo ng panibagong record dito sa MySQL sa LMS system na may MySQL database, so dapat masisync yung data na yon doon sa SQL Server database gamit yung Python script natin, no? Yun yung gagamitin natin pang sync. So, pag nakasetup na yung dalawang database, yan, si SQL Server saka si MySQL, and then okay na din tong script na to, no, yung Python script natin. Isi-save nyo lang siya sa kung saan nyo mang gustong i-save. Yan, kung makikita nyo, 3 lang yung record dyan. Then dito sa MySQL is isa lang yung record. So, magdagdag tayo ng record, mag-insert tayo. So, kunwari, 1, 2, 3, 4. First name, Jojo. De La Cruz. Dek. Sir Jason. Ulit. Ulit natin ito. May ano eh. First name, si Jojo. Then, si Dek. Tok. Age is 67. And BSCS. Nari, 4th year na siya. Pero 30 na siya. Yan, then go lang natin. Yan, browse. Yan na siya.
So, dapat ang mangyari is, once na nirun natin yung script na to, is, ma-update yung data dito sa may SQL Server. Yan. So, pagka rinan natin yan, di ba nag-insert na tayo dito sa may SQL. So, meron na tayong deck at saka deck na data. Pero dito sa may SQL Server, so wala pa siya. Wala pa si deck. Si Jose at saka si Mang Jose lang. May istorbo. Yan, okay. So nag-insert na tayo dito sa may SQL. Since hindi pa natin nirun yung sync, hindi pa siya na-update dito sa may SQL Server. Kahit ilang refresh natin yan. Kasi magkaibang database platform yan, magkaibang server. So, ang gagamitin natin is si Python. Gagamitin natin yung libraries at saka function ni Python para makita nyo kung gaano siya kalakas. Python script. So, yung code dito, saka yung shinare ko sa inyo is, kinuha ko lang yung online, in-script kiddie ko lang siya. Script kiddie, ibig sabihin, copy-paste, online. Hindi kaya mas kilala siya ngayon sa tawag na vibe coding, Tulad sa vibe coding. Yan, pag na-save niyo na tong Python script, .py. So naka.py siya dapat. Yan, kunwari yung sa akin is nandito siya sa my desktop. Yan, mag-open lang ako ng CMD. Yan. Wait lang. Mas maganda pag Yan. So, sa desktop. Then, andito yung script natin. So, open ko lang dyan si CMD. Then, enter. So, nandito siya sa desktop. And then, i-run lang natin yung file na yan. I-run natin siya. Paano nyo siya i-run? So, i-call nyo siya. So, Python, then Python. So, yung command is Python. So, Python, then yung file name, o yung file mismo, Python script db sync test. Yan. .py. So, yung buong file name nung script file niya. So, Python script db sync test.py. And then, enter nyo lang. Then, sabi niya dyan, so may report siya, any errors dun sa code nyo or dun sa script nyo, is lalabas dito. So, yun din yung ilalagay nyo dun sa summary sync report na ipapasa nyo. Sync completed successfully, total record sync 2. So, since dalawa yung data na nandito, yun din yung sync niya doon sa may SQL server. So, pag ni-refresh natin to, nandito na sila. Then, syempre, mano-mano yan. Kung gusto nyo automate, pwede nyo gamitin yung si Microsoft Task Scheduler. Then, i-call nyo na lang tong script anytime.